Right knowledge about God can only be attained through the revelation of Jesus Christ, received by His apostles. Man need not to join a church in order to be saved. He will be, as long as the church of Christ is here on earth, God will continue to appoint an apostle to lead and administer it. Sumainyo po ang Panginoon. Sa episode na ito ay ating tatalakayin ng isang pamilyar na paksa, ang paksang How to be Born Again. At sa tulong po ng banal na kasulatan ay bibigyang linaw po natin ang kasagutan sa katanungang ito. Ganito po ang ating mababasa dito po sa John chapter 3 and verses 3 to 5. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. In verse 4, Nicodemus saith unto him, How can a man be born again? When he is old, can he enter the second time into his mother's womb and be born? In verse 5, Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Of course, ang tinatalakay po dito sa talatang ito'y hindi ang literal na ang tao'y ipanganak na maguli. O ang isang taong naipanganak ay babalik muli sa sinapupunan ng kanyang ina. Sapagkat sa mga talata pong binasa natin, ay naitanong din ito ni Nicodemus. Sabi niya, how can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Sa sagot ng Panginoon, makikita natin na ang tinutukoy na pagiging born again dito ay ang espiritual na karanasan ng isang tao. Kaya dito sa salita mismo ng Panginoon, sabi niya, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ano pang sabi niya? Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Ang bawat tao pala na kumikilala kay Kristo ay dapat na makaranas na ma-born again. Sapagkat kung hindi niya magiging karanasan ito, ang sabi ng Panginoon Kristo, hindi niya makikita at hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Meaning, it's a requirement for every man who will believe in Christ to be born again. Because it's the only way for him to see and enter the kingdom of God. And so, being born again, according to the Bible, provides us an inheritance reserved in heaven. Mababasa po natin yan dito sa 1 Peter sa chapter 1 sa verses 3 hanggang 4. Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. In verse 4, and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade. This inheritance is kept in heaven for you. Kaya ang isang taong nakaranas na ma-born again, ang sabi rito, his life is reserved in an inheritance in heaven. Ang sabi, ang kanyang buhay ay nakatalaga sa isang manang walang hanggan. Sa wikang Tagalog ay makikita natin ang salita ni Apostol Pedro dito sa unang Pedro sa kabanatang 1 at talatang 3. Nang sabi niya, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo, ayon sa kanyang malaking awa, ay ipinanganak tayong muli sa isang buhay na pag-asa. Kayang isang naipanganak na maguli ay ipinanganak sa buhay na pag-asa. Nang sabi rito ng salita ng Diyos, itinalaga siya sa manang hindi masisira,
sa di kumukupas. Ito ay ang mana sa buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos. Sa makatwid, ang tao pala ay dapat makaranas ng pagiging born again. Dapat maging karanasan niya ang maipanganak na maguli. Sapagkat kung hindi niya ito maging karanasan, hindi siya maliligtas dahil hindi siya papasok sa kaharian ng Diyos. Ngayon tingnan natin, what does it mean to be born again? Sapagkat there are misconception of being born again. May mga misconception sa paniwala ng pagiging born again. Ang unang misconception ay, ang sabi ng iba, being born again is changing a religion. Kaya yung iba, sabi nila, ayokong mag-born again dahil ang pag-born again, pagpapalit yan ng relihiyon. Pag titignan po natin ang Biblia, we cannot see any proofs in the Bible that this teaching about born again is changing a religion. Kaya yung iba, sabi nila, born again na ako. Iba na ang relihiyon ko sa'yo. Kaya yung iba tuloy, sa halip na sundin itong paanyaya ng Panginoon that you must be born again, that we must be born again, yung ibang tao tuloy may takot. Dahil ang isip nila, yung born again ay magbago ng relihiyon. Kaya kung minsan may mga tao na ang kanilang claim sa kanilang sarili that we are a born again Christian. Tama po ba yung salitang born again Christian? Pag titignan natin, it's a redundant na term na sabihin mong you are born again Christian. Na parang inihiwalay pa niya ang sarili niya sa pagiging Kristiyano. Parang ganito sinasabi niya, o kayo Kristiyano, ako naman born again Christian. Pero pag titignan natin ang kaisipan ng salita ng Diyos, ang ibig sabihin ng Kristiyano ay na born again. A true Christian is he who has experienced being born again. Yan ang tama. Na ang tunay na Kristiyano ay ang nakaranas na maging born again. You cannot be a true Christian without being born again, apart from being born again. Kaya, hindi na dapat sabihin mo na, I am a born again Christian. Dahil pag sinabing Christian, given na yan, na ang true Christian ay nakaranas ma-born again. A person who claims to be a Christian and is not yet born again is not a Christian at all. Kahit sabihin pa ng tao na ako'y Kristiyano, pero pag hindi pa siya naboborn again, lumalabas na hindi pa siya tunay na Kristiyano. So itong paniwalang ito that being born again is changing a religion is just a misconception about being born again. Wala po itong patunay, wala po itong katuruan sa banal na kasulatan. Ang iba pang misconception about being born again is, ang sabi nila, you need to change yourself first in order to be born again. Kaya yun sa iba, dapat mabago ka muna bago ka maging born again. Kaya minsan sabi ng iba, ako raw, bagong buhay na ako. Born again na ako. Nabago na ako, kaya born again na ako. Sa Bible po ay hindi ganun ang pagtuturo. Na kung binago mo ang sarili mo, pwede ka nang tawaging born again. Ang isa pang kilalang misconception about being born again ay sinasabi ng iba, born again first before baptism. Ito yung mga so-called Christians na hindi naniniwala na ang baptism has something to do with being born again. Sa kanila, kahit hindi ka raw, dapat daw ma-born again ka muna. Hindi ka pwedeng bautismuhan hanggat hindi ka pa naboborn again. Alam po ninyo, yung ganyang paniwala ay parang ang ginawa nila ay yung kalesa ay inilagay nilang una sa kabayo. Kaya dapat yung kabayo muna na siyang hihila sa kalesa. Pero kapag kainuna mo yung being born again, parang inilagay mo yung kabayo sa likod ng kalesa.
Sa salita mismo ng Panginoong Kristo ay sinabi niya sa John chapter 3 and verse 5, Jesus answered, "Most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God." Kaya sa Panginoon mismo, ang sabi niya, unless a man be born again in water and Spirit. Nauna ang being born again in water. At pagkatapos diyan sabi, you will be born again in the Spirit. Kaya itong mga ilang misconceptions na ito ay dapat maitama ang ating paniwala sa pagiging born again. Dahil napakahalaga po ang maunawaan natin sapagkat it is the only way to enter God's kingdom. Kaya ang sabi ng Panginoong Kristo, that except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Except a man be born again in water and in the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. What does it mean to be born again in the Bible? Sa turo ng Bible, ano ba ang pagiging born again? Sapagkat napakahalaga po ng paksang ito. At kung ang iyong paniwala ay mapunta doon sa mga misconceptions about the teachings of being born again, hindi mo magiging tunay na karanasan ang maging born again. Ngayon tignan po natin, ano ba ang pagiging born again? So to be born again means to be a new creation with Christ. 2 Corinthians chapter 5 in verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Kaya makikita natin ang isang na born again, tumanggap siya ng bagong kalikasan mula sa Diyos. Siya na ngayon ay bagong nilalang kay Kristo. A new creation with Christ. All things are passed away, and all things become new. Ang mga dating bagay lilipas, at ang sabi rito ng salita ng Diyos, ang mga bagay ay magiging bago sa Kanya. Ano itong tinutukoy na magiging bago sa Kanya? Sa Ephesians 4, sa verse 22 to 24, sa Filipino translations, ang Biblia ay ganito ang ating mababasa sa talatang ito. At inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao na sumama ng sumama, ayon sa kahalayan ng pagdaraya. Verse 23, at kayo'y mangagbago sa espiritu ng inyong pag-iisip, at kayo'y mangagbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Kaya ang pagiging born again pala ay pagbibihis ng bagong pagkataong mula sa Diyos. Naaalis ang datihang pagkatao na ayon sa talatang binasa natin ay pasama ng pasama. Tatanggap ka ng bagong pagkatao sapagkat yung dati mong pagkatao, ang ating dating kalikasan, ay sinira ng kasalanan. Ngunit salamat sa Diyos, when you experience being born again, marirestore sa iyo ang bagong pagkatao nang sabi na ayon sa Diyos na nilalang sa katwiran, sa kabanalan at sa katotohanan. Ang pangalawa, mga kaibigan, ang pagiging born again, ang kahulugan niyan ay to be born of God. Once you experience being born again, you will be born of God. 1 John chapter 4 in verse 7. Ang sabi po ay ganito, Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God. Kaya yung palang na ipanganak na muli ay pinapanganak ng Diyos. And whoever is born of God knows God. Kaya makikilala niya ang Diyos. And to be born of God is to overcome sin. Yan ang ating makikita sa 1 John chapter 5 in verse 18. Nang sabi doon, na pag ang tao
ay pinanganak ng Diyos. If anyone who is born of God, ang sabi, God keeps them safe, and the evil one cannot harm them. Kaya napakaganda pala pag ang tao ay na-born again. Ang ibig sabihin pala noon, na ipapanganak siya ng Diyos. And if he is born of God, he will have God's protection in the evil one, and the evil one will not touch him. Ang sumunod pa na kahulugan ng pagiging born again, to be born again is to be saved. Yan po ang ating mababasa sa Titus chapter 3 verse 5 sa NIV translation. Ang sabi rito, He saved us, not because of righteous things we had done, but because of His mercy, He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. Yan palang born again. Kahulugan pa niyan ay naligtas ka, nahugasan ka sa iyong mga kasalanan. Nagkaroon ka ng renewal by the Holy Spirit. A person who experiences being born again assures himself of the salvation of his soul. Kaya pag ang tao nakaranas ng maging born again, nagkakaroon siya ng katiyakan ng kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Kaya sa mga kahulugang yan na sinasabi ng banal na kasulatan, ang nais po ng Diyos, maging karanasan natin yan. Ano yung ating maging karanasan? To be a new creation of God. To be born of God and to be saved. Ngayon, how to be born again? How can we experience being born again? Ang una po na sinasabi ng salita ng Diyos, by receiving the Word of God. 1 Peter chapter 1 in verse 23 until verse 24. Ang sabi po ay ganito, For you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable through the living and enduring Word of God. In verse 24, all people are like grass, and all their glory is like the flowers of the field. The grass withers and the flowers fail. Pero gusto kong mapansin nyo itong verse 25. Ang sabi rito, but the word of the Lord endures forever, and this is the word that was preached to you. Kaya paano po ang tao mabuborn again? Kailangan tanggapin niya ang salita ng Diyos. At ang sabi rito, ano yung salita ng Diyos? Yan yung binhing hindi nasisira. The imperishable seed from God. Dahil ang binhi ng tao, nasisira yan. Nawawasak yan. Kaya ang lahi ng tao, nauubos. Ang isang generation, gaano mang karami yan, ay lumilipas. Kaya ang generations ay nagpapalit-palit sa maraming panahon. Pero ang sabi, he that is born of God, ang taong maborn again through the Word of God, ay meron siyang binhing hindi nasisira. At paano raw ito nangyayari? Ayon kay Apostle Peter sa verse 25 na ating binasa, through the Word of God. And what is that Word? The gospel that we preach to you. Kaya ang tao pala, paano siya maboborn again? Unang matanggap niya ang salita ng Diyos. By receiving the Word of God, he will experience being born again. Kaya maliwanag po ang sabi ni Apostle Peter, that through the gospel that we preach, he is referring to himself and the rest of the apostles. Kaya ang pangangaral po ng mga apostol, kasama ng mga pastor, ng mga ebanghelista, ng mga propeta, ng mga mangangaral sa iglesia ng Panginoon, ang kanilang pangangaral ay paraan ng Diyos upang tanggapin mo yung binhi na walang pagkasira na magdadala sa iyo sa tinatawag na kapanganakang maguli. Kaya maganda pala na ang tao tanggapin niya ang salita ng Diyos. Kaya
whenever the Word of God is preached, dapat pala tanggapin yan ng tao, sampalatayanan yan ng tao. O, hindi lang whenever, wherever the Word of God is preached. Saan man ito ipangaral, dapat tanggapin ng tao sapagkat sa kanyang pagtanggap ay nahasikan siya ng binhing walang pagkasira at magdadala sa kanya sa tinatawag na kapanganakang maguli. Ang pangalawang hakbang para ang tao ay ma-born again, ang pangalawa ay by believing that Jesus is the Christ. We can read that in 1 John chapter 5 in verse 1. Whoever believes that Jesus is the Christ is born of God. And everyone who loves Him who begat also loves Him who is begotten of Him. Ano sabi ng salita ng Diyos? Whoever believes that Jesus is the Christ is born of God. Ang isang tao pala na sumampalataya kay Jesus, na siya yung Christ, doon niya magiging karanasan ang pagiging born again. Alam niyo yung salitang Christ, mula sa Greek word na Christus, ang ibig sabihin, the anointed one. Kaya sa Acts chapter 10 verse 38, ipinakita diyan na si Jesus, yung pinahiran ng Diyos. Ang sabi, that God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. Paano mo sasampalatayanan si Jesus? You must believe Him that He is the Christ. At ang ibig sabihin niyan that He is the Christ, you must believe that Jesus who was anointed by God, yung pinahiran ng Diyos, yan kasing ibig sabihin ng Christus, the anointed one. Yung anointed one, siya yung Christ, the one who came into the world to save sinners. 1 Timothy chapter 1 in verse 15. Ang sabi diyan sa talatang yan, this is a faithful saying and worthy of all acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners of whom I am the chief. Ano raw ang dapat mong sampalatayanan kay Jesus? That He is the Christ who came into the world to save sinners. Kaya pag yung Jesus na hindi galing sa Diyos upang iligtas ang makasalanan, hindi yun, Jesus lang yun, pero hindi siya yung Christ. You must believe that Jesus is the Christ. Meron ho bang naniniwala na si Kristo ay hindi na parito? Opo. Those who believe that His existence only started from Mary. Kaya when you believe Jesus, that He only existed from Mary, magiging Jesus lang ang iyong sinasampalatayanan. He will not be the Christ that the Bible teaches. Dapat ang paniwalaan mo kay Jesus, siya yung Kristo na sinugo ng Diyos upang maging tagapagligtas mo. If you also believe that Jesus is the Father who came down from earth, mananatiling Jesus lang yon, but He will never be the Christ to you. He will never be the Christ sa iyong paniniwala, sapagkat sabi mo, yung Ama ang naparito sa lupa na nagkatawang tao. Hindi po yun yung Christ. Dahil ayon dito sa verse na binasa natin, Christ Jesus who came to the world. Kaya ang mga unang mananampalataya, the early disciples, the early church, every day in their preaching, they always prove that Jesus is the Christ. Yan po ang ating mababasa sa Acts chapter 5 in verse 42. At pagbabasahin po natin yung verse na yan, ang sabi, and daily in the temple, in every house, they did not cease teaching and preaching Jesus as the Christ. Hindi po sila tumigil na ipatotoo, ipangaral na si Jesus ay ang Kristo. Kaya sa ating panahon, ang sabi ng Bible, if you will believe that Jesus is the Christ, you will be born again. You will be born of God. At yung pagiging born again, ang sabi ng salita ng Diyos,
Sa John chapter 1 verse 12, if you will receive Christ, if you will believe Jesus Christ, you will receive the right to become the sons of God. Sa verse 13, sa John chapter 1 verse 13, ipinaliliwanag dito na ang pagiging born again, ang sabi diyan, who were born not of blood. Kaya ang pagiging born again, hindi ipinanganak sa dugo. Sabihin, sa paraan ng tao, not of blood, the will of men, ang sabi, but of God. Dahil pag ang tao hindi makaranas na siya'y maipanganak na maguli o maging anak ng Diyos, masakit po ang katotohanan na sinasabi ng Bible na kung ang tao'y hindi maging anak ng Diyos, posibleng maging anak siya ng dyablo. Yan ang mababasa natin sa John 8 verse 44. May sinasabi po sa talatang yan na may mga taong tinatawag sa Bible na anak ng dyablo. Pero salamat sa Diyos, pag ang tao nakaranas na maging born again, he will be born of God. Nang sabi sa 1 John chapter 3 verse 9, napakaganda po ang sinasabi rito, whoever has been born of God does not sin, for his seed remains in him, and he cannot sin because he has been born of God. Ang tao na naipanganak na ng Diyos, ang sabi rito, he does not sin. Ang sabihin niyan, hindi siya makakapamuhay sa pagkakasala, sapagkat meron ng kalikasang nasa loob niya, meron ng binhi. Ang sabi dito, for his seed remains in him. Ang ibig sabihin, yung binhi ng Diyos nasa kanya. Kaya hindi niya ipamumuhay ang pagkakasala. Kaya sa Galatians 4:29-31, sa illustration ni Apostle Paul, tayo yung anak na pinalaya. Sino ang nagpalaya niyan? Ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi sa Galatians 5 verse 1 sa Filipino version of the Bible, ang sabi ay ganito, sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Magsitibay nga kayo at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Kaya ang tao na pinanganak ng Diyos, hindi na maaalipin ng kasalanan sapagkat pinalaya na siya ni Kristo. Ang pangatlo po na kahulugan ng pagiging born again, being born again is by being born of water and spirit. Gaya ng sinabi ni Jesus Christ. Sa John chapter 3 verse 5, ang sabi niya, unless a man be born again in water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. Ano pong ibig sabihin ng to be born of water? Ang kahulugan ng to be born of water is to be baptized in water. Yan po ang sinasabi ni Apostle Peter sa Acts 2:38. Ang tinutukoy po dyan ay water baptism. Sabi niya, repent and be baptized for the forgiveness of your sins, and you will receive the gifts of the Holy Spirit. Pag itutuloy po ninyo ang basa dyan sa Acts chapter 2 verses 38, hanggang sa 41, ang sinasabi niyang bautismo ay bautismo sa tubig. Kaya ang early disciples, ang unang Kristiyano, dumaan sila sa tinatawag na water baptism. When you experience baptism in water, after that, you will experience baptism in the Spirit. Kaya sabi ni Jesus Christ, unless a man be born again in water, kaya una muna, bautismo sa tubig, at pagkatapos tatanggapin mo ang Espiritu ng Diyos, ang bautismo sa Espiritu. Yung iba kasi, they believe in being born again, but does not believe in baptism. Sa Bible po, hindi. Being born again is to be baptized in water. Being born again in water is by being baptized. Ang tawag diyan ni Apostle Peter sa 1 Peter chapter 3 verse 21 ay paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos. Because we are made alive when we were dead from sins.
binuhay tayong maguli nang tayo ay patay sa ating mga kasalanan. Kaya once you are baptized, nabubuhay ka sa panibagong buhay na bigay ng Diyos. Ang budhi mo'y napapalitan ng budhi na nagsasabi sa iyong pinatawad ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos, at ikaw ay pinanganak na maguli. Kaya mga kaibigan, nais po ng Diyos na maging karanasan natin ang maipanganak na maguli. God wants us to experience being born again. Sapagkat pag ikaw ay na-born again, ang sabi ni Jesus Christ, you will see the kingdom of God, you will enter the kingdom of God. At sa ating pong pagtatapos, ito po ang ating The Word Today quote. If there is something to gain, gain it through Christ. From the living words of the good man of the house. Ito pong muli ang inyong lingkod at kapatid sa Panginoon, Bishop Aldrin Palangka, na nagsasabing pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon.